Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Optic Politics 1 hour ago. Sabi niya, sounds like checkmate is near. Sa larong chess, pag malapit ng checkmate, yung kalaban malapit na matapos. So ito, mayroong isiner ni Optic Politics na pahayag ni Mayor Basti Duterte. Basahin ko Ito ang payag. When PRRD calls and it's a bluff, Bongbong Marcos is done. Mayor Basti Duterte. Mayor Basti Duterte naglabas ng matapang na pahayag. Isang tawag lang ni PRRD, kung ito'y bluff, maaring matapos si Marcos Jr. So, medyo malalim na salita ito, no? Iniisip ko sa ano bang basihan niya? Sino yung tatawagan niya? Tapos, if it's a bluff. Ano ba yung if it's a bluff? Kasi mahilig si PRRD na kung minsan iba yung sinasabi, iba yung kahulugan. Marunong sa psychological warfare si Pangulong Duterte. Grabe. Tingnan nyo na lang yung tanimbala na problema nung panahon ni Pinoy. Nung siyang umupo, isang salita lang. Sige, pakain ko sa inyo ang bala. Tuloy nyo lang. Those are parts of psyops o psywat. Nako, nanginig ang takot ng mga nandyan sa NAIA, tumigil sila. So, hindi ko masyadong maintindihan ito. Kayo, anong naintindihan nyo? When isang tawag lang ni PRRD, kung ito'y bluff, maaring matapos na si Marcos Jr. So, isang matapang na pahayag na ulitin ko, hindi ko masyadong malalim yung kahulugan. Magbasa lang tayo sa mga comments. Mike Dahinog. Please make that call na tatay. Sino nga yung tatawagan niya? Henchoy Saint. I love how Basti is being a strong son in times of crisis. Mas isog pa ni siya kaysa ni Pulong. Basti might be the next president. Yes, talagang matapang itong si Mayor Basti. Parehas sila ni BP Inday Sara. Mas mabait nga si Congressman Pulong. Hindi masyadong nagsasalita. Wems Vargas, one call not away is all we are waiting. Janica Sanchez, please make a call para matapos na. Myra Earn, naaragyud adlaw sa inyo paabuta ragyud. Time will come, sabi niya. Anyway, pabuti natin anong mangyari. Wala pa akong na-monitor kung umuwi na si PRRD. Paki-comment. May schedule na ba pabalik si PRRD? Saan siya ba didiretso? From Hong Kong, Manila, then Davao. Kumusta na yung mga pulis na naghahanda na arestuhin siya? Okay. May nagpadala sa akin ng document. Mga listahan ng may kaso sa ICC. Sabi niya, sir, walang Duterte, walang Pilipinas sa listahan. Tinignan ko ang listahan ito. Yan, ICC 69 defendants. So, all in all, 69 ang may kaso sa ICC, listed alphabetically. Basahin ko lang itong una. Abo
Garda Bahar Idris, Chairman and General Coordinator of Military Operations of the United Resistance Front at time of summons. Charges: 3 war crimes allegedly committed during an attack carried out on 29 September 2007 in Darfur, Sudan. Okay. And then Abdul Aziz Al-Hazan, alleged member of Arisar Edini de la Fact of Islamist Police, alleged to have been involved in the work of Islamic Court in Timbuktu on June 26, 2024. So, nakalagay dito yung crime nila. So, tinignan ko alphabetically, tinignan ko sa letter D. Walang Duterte. Letter D, tingnan natin. So, I hope this document is authentic. Naka-record lahat ang mga 69 dependents sa ICC. Wala as of now si PRRD. Walang Pilipinas. Sa ato pa, ibig sabihin, ano lang yung kanila, sources, reliable sources. Ganun lang yung basis ng report ng Manila Times at saka Rappler. Yung ABS-CBN naman, ang post nila, nag-coordinate sila sa ICC. Ang sagot ng ICC, ayaw nilang mag-comment kung meron o wala. So, anong ibig sabihin nun? Baka talagang wala. Okay? So, mga kaibigan, salamat sa inyong pakikinig. Panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang ating income, binibili natin ng yero at pako, binibigyan natin sa tribo para maayos ang sira-sira nilang bahay. Nagpapatanim din tayo ng lakatan, saging ngayon, libre ang seedlings, abono, lahat ang inputs. Kasi ang ating prinsipyo, kung may itinanim, mayroong aanihin. So, panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Salamat sa tulong nyo. Og karon muna ni ang saging lakatan ni Manang Ilma. Og ako silang bisitaon. Maayong hapon, Manang. Maayong hapon. Nagabuno mo, Manang. Nabuno mo sa saging. Oo. So sa isa ka bulan, kapila mo mag-abuno nang? Kaduha. O ang indahon sa inyong saging nang murag naay nangagisi. Tungod ni sa daghan nga hangin nga miagi ba? Katong niaging simana. Oo. Kusog kayong hangin. Kusog gyud dire. Pero wala man ni Gyud ni ang saging ba? Oo, wala man ni problema. Ay tungod ra man na sa hangin. So padayon gid mo sa pag-abuno ani nang paghinlo. Padayong gid me santang naapay mga suporta sa amo Pila gani ni tanang kapunuan nang ang inyong saging? 1.3. Wow. 140. 140. Oh, so kuan gyud siya. Oh, daghan-daghan gyud. So mo na ni ang sagingan ni Manang Ilma. So luag-luag gyud ilang tinanom. 140 tanan. Oh. Sa punuan. So gawas sa sige nila kaabuno, limpyo pud ang ilang saging. Padayon sila ani sa paghinlo. Nang bahin sa padayon sa pagsuporta sa abono, sa pagsuporta sa puradan nga magamit nato sa saging, unsa man ang inyong maistorya? Sa una among pasalamatan ang Ginoo gyud. Oo. Kay ug walay tawo iyang gigiyahan nga magtabang sa amoa. Karon di nami makatanom og saging. Pero naa may gigiyahan sa Ginoo nga tawo nga magtabang sa amoa gusa nakatanom namig saging. Salamatan gyud namo ang nagtan-aw pud sa YouTube ug naghatag sa amo og abono. Diya ra gyud.
Sige, salamat sa kuan kay ang among anak ug maka-harvest nami aning lakatan. So makapadayon mi makagpa-eskwela sa among anak ug mahawas pud mi sa kalisod. Kay namunga naman among saging. Luwas nami sa pang kinahanglan sa mga bata, ug sa mga gamit nila, makapalit nami kay daghan naman ni among saging ug maka-harvest nami. Kung mamunga na, Mamunga makaharvest na, mawas na sa kalisod. Mahawas nami sa kalisod. Mm. Wa nay problema kay naa nami among panggasto sa among mga anak. Oo, sige manang, salamat. Sige, salamat.